Hello guys, kamusta po kayo? Ngayon is nagbabalik na naman po ang inyong OG Curtains Vlogger. So ngayon po is nandito po kami sa Batangas para po maglagay ng kurtina. So yung client po natin is last year po ng May. Akala po namin hindi po kami maka-close deal. Ngayon po pala yung client po namin is nag-ipon lang po pala ng budget para sa kanyang ipapagawang kurtina. Kumbaga sabi niya nga po sa akin, kami na daw ang kanyang first choice and last choice kasi bakit pa daw siya lalayo kung nandito naman na kami. So thank you ma'am, thank you sir sa tiwala po sa amin. So ngayon guys, tour ko kayo sa aming project po dito sa bahay po nila. Guys, bali ito yung ating project ngayon. So ito guys is meron siyang mga blinds at curtains tayong ilalagay sa kanyang mga bintana. So tour ko po kayo sa loob ngayon. Guys, yung client po pala namin is Muslim po sila. Ayan, kaya nung kanina akala ko po altar tawag dito. Ayan, so Muslim po yung client natin. So pangalawang client ko na po sila na Muslim. Tapos ito po naglalagay kami ngayon dito sa kanilang foyer. Ayan, tapos dito meron po sa living area na high ceiling po na kwarto. Yung mga mananahi po kasama po namin lagi yan pag po nag-install kami ng kortina. Pag po naglalagay po kami ng cortina, lalo na po pagka matataas o malalaki po gaya nito high ceiling, kami na po nagpo-provide lahat po ng gagamiting equipment gaya po na itong ladder and scaffolding. Guys, nandito rin tayo sa dining. So dito ang gagawin natin is yung ditong part is may blackout. Tapos doon is linen kasi wall na yon. So ito gusto ni ma'am may color pa rin na cream para po dito sa kanilang sala. Ayan. Parehas po ng kumbaga nagmamatch ganun. Yung naging width po namin para sa mga kwarto, kung papansinin nyo po, di po sila ganun kalalapad. Ito po yung tatawag namin standard size. And dito naman po sa kwarto na to, ibang kulay naman po yung aming kinabit. Ngayon guys is tanghali na, lunch time. So it's time po para kumain tayo ng ating lunch. Bali, pinaghanda po tayo ni client ng bulalo ala Batangas. So, check na lang natin guys. So, ito ang ating bulalo Batangas. Kanin. Then, ito. Kain po tayo. And ngayon guys is 3 PM na, so natapos na namin yun dito sa stairs. Ongoing po, ginagawa pa po namin ito pong living area po ni client. Ngayon guys, kung plano nyo pong kuhanin ang aming serbisyo regarding po sa pagpapalagay ng kurtina, and gusto nyo po i-check yung ginagamit naming tela kung bakit maganda po ang aming kurtina, you're free po na i-check para po malaman ninyo po ang difference ng aming mga ginagamit na materials sa iba pong nakikita nyo sa online. Guys, bali ito yung master's bedroom. So ngayon is nakapaglagay na po kami ng kurtina. Natapos na. So gaya nga po ng sinabi ko, lagi namin kasama po yung aming mananahe sa site para po makuha yung perfect length. So dito po sa kwarto, pwede po tayong mag-iba ng kulay lalo na po kung naka-enclose naman po yung area. So ito pong kwarto na to, sage green. Sa mga plano po magpalagay sa amin ng kurtina, sa March po, meron po kami project sa Ilocos. Meron din po kami usually sa Pampanga, Pangasinan, Batangas. Basta kaya po ng gulong namin gumagawa po kami ng kortina, no? Sa mga natatanong po kung gaano po kami katagal maglagay po ng kortina, so usually po 1 day installation po tayo. Basta meron lang po kaming 5 days preparation po to prepare po yung supply bago po kami mag-install. So any date po, any days, maglalagay po kami ng kortina as long as gusto niyo po kami.
8 AM po nung nag-start po kami mag-install dito at natapos po kami ng 6 PM. So bago po kami umalis, ina-assure po namin syempre na malinis naman po yung aming pagtatrabaho. And syempre po, since si ma'am po ay mag-isa lamang at ang kanyang anak, tinulungan na rin po namin siyang ayusin ang kanyang mga furniture. So nire-arrange namin po ito para at least less hassle na rin po kay client. Ngayon is magkakaroon lang po tayo ng recap para po explain ko yung ginawa po namin sa bahay po nila. Pagpasok po sa main door po ni client, ito po yung makikita natin, yung kanilang foyer. So dito po naglagay po tayo ng cortina. Yung gusto po talaga ni client is curtains kaysa po sa blinds. Ito po again yung itsura po ng living area po ni client nung wala pa pong cortina. So dito po meron silang corner window na malaki, tapos ito na po siya ngayon. Kung papansinin nyo po, meron tayong mga bintana na linan lang po ang kinabit natin. Lalo na po dun sa may bandang aircon, tapos yung iba po may blackout. So idea po ito ng client, tapos po enhance lang natin. Tapos guys, dito sa merong bandang painting, ayan, ito yung itsura niya before. Tapos guys, ito naman siya. Ayan. So inassure po namin na perfect po yung pagkakatabas po ng length ng cortina niya. Then guys, ito lang talaga yung pinaka best way na magagawa ko. Kasi medyo malaro nga po yung bintana nila. Then sa ship po pala nagtatrabaho yung asawa ni client, kaya may painting po silang ganito, napakaganda. Tapos may wall lights po sa taas. Again, ito po yung top view ng kanilang living area, saka po yung stairs. Ayan po yung ating ginawa. Hopefully nagustuhan nyo po yung collaboration namin ni client. And ako na po yung nagsuggest sa kulay. Kasi po mga ka-viewers, ayun, ina-assure ko po kasi pag po maglalagay kami ng kulay ng cortina, gusto ko po yung elegant color siya at hindi po madilim sa loob ng bahay. Ayan. Tapos pakita ko lang po sa inyo again yung sa foyer bago po tayo pumunta sa kanilang dining area. Again, ito po yung kanilang living area po. Ayan. Sa dining area po, meron po dito yung sliding window at sliding door. So, ito po yung ginawa natin. Kung papansinin nyo po, yung isang area po is may blackout. Gusto po kasi ni client is meron po talagang blackout for privacy. Lalo na po nakapaharap po ito doon sa kita sila. Ito naman pong isa is inner lang po yung kinabit natin kasi facing naman po paglabas sa wall. So covered naman. Kaya po for the aesthetic, fabric pa rin po yung kinabit. Unlike po kung vertical blinds po, no? Tapos guys, ito naman yung sa kitchen nila. Ito na po yung itsura. Kung type po ninyo, screenshot nyo na lang. So dito po naglagay po kami ng blinds. Tapos guys, ito na po yung cabinet nila. Mga kitchen accessories, appliances. Ayan po. So guys, kung type nyo ha, screenshot nyo lang po yung kanilang kitchen. Kung lagi naman po kayo nakasubaybay at natutuwa po sa aming mga ginagawang cortina, pwede niyo po akong i-message sa aming Facebook, Billy Toledo Vlog and Rovel Curtains and Blinds, at doon po pag-usapan po natin kung paano po natin pagagandahin ang dream house po ninyo. Again, ang may papayo ko lang po sa inyo, kung magpapakortina po kayo, always double check po the materials. Sa second floor naman po tayo. So again, ito po yung top view ng stairs. Then dito po is merong family area. So dito po naglagay tayo din ng cortina. So dito po yung parang not sure kung ano pong tawag, pero parang ito po yung prayer area po nila client. Ayan. Tapos guys, next natin yung kanilang master's bedroom. So dito po ibang kulay po yung pinakabit ni client since naka-enclose naman. So ito po ay sage green. So again, ito po yung ceiling nila, yung cortina natin. Alam nyo guys, marami din po nagkakagasto dito sa sage green kasi malamig po sa mata. Tapos ibang angle lang po tayo para sa kanilang master's bedroom. So ito po yung ceiling again. Then naglagay din po sila sa wall ng fluted panels para sa accent. Tapos dito guys, may nakita akong exit door. Check po natin kung anong meron po dito. So ito pong pintuan is gawa po sa aluminum. So paglabas po dito, merong mini balcony. So dito pwede magkape si client, mag-unwind. Tapos may nakita pa akong interesting dito. Guys, ito naman yung walk-in closet. So green din po yung ating nilagay na blinds dito. Trilogy po tawag dyan kasi tatlong kulay po. And anyway, alam nyo ba guys, hinahanap ko yung CR ni client dito. And nagulat ako guys, oh. Hindi na siya secret door. Ito pala yun. Akala ko wardrobe cabinet. Ayan. So dito meron shelves. Ang galing. Tapos guys, pinaka-CR ni client. Galing daw guys. Kakatawa. Hindi halata yung kanilang bathroom.
Ito naman po yung room ng kanilang daughter. So, ito po is color pink po yung accent. So, pink curtains din po yung ating kinabit saka po sa blinds. So, trilogy din po yung napiling blinds ni client dito. Ito po palang kwarto ng kanilang daughter is meron na po itong wardrobe cabinet din na gawa sa aluminum. Ayan. Tapos, kung gusto niyo po yung details ng kanilang room ba ng daughter, ayan, screenshot nyo na lang po, no? Tapos guys, sa kabilang bedroom, ito, ganito siya dati. Then, pinapalitan na rin po yung client. Tapos, ito na po siya. So, trilogy din po yung blinds nito. Tapos, stone naman po para sa curtains nito. And ayan po mga ka-viewers, ang ginawa po nating kurtina sa bahay po ng ating client from Batangas. Alam niyo po ba, tuwang-tuwa si ma'am and sir, syempre pangarap po nila yung kurtina natin. Plus, kung ano po yung napanood na sa video, ganun na ganun po yung itsura ng kurtinang ginawa natin sa bahay nila. And alam nyo guys, ito, ay nga guys, wish ni Mrs. Si ma'am kasi talaga yung number 1 po na nagsubaybay sa atin. Tapos syempre po, ito po ay munting regalo na kanyang husband sa kanya. Kaya, ayun po, natuloy po yung project namin dito. Ngayon guys, is 6 PM na. Kaya nagagayak na po kami dahil kailangan na po namin umuwi ng Pampanga. So kung nagustuhan niyo po yung mga ginagawa naming kurtina, message lang po kayo sa aming Facebook, Billy Toledo Vlog, Robel Curtains and Blinds, at doon po pag-usapan po natin kung paano po natin pagagandahin ang dream house po ninyo. Thank you po sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye! Guys, thank you tayo kala ma'am sa regalo. Thank you ma'am. Happy po ba kayo sa kortina? Ayaw po, happy. Pasado po. Sobrang pasado, 100%. Thank you ma'am ha. Exceeded sa expectation. Oh, exceeded sa expectation. Thank you guys. Tignan nyo, sabi sa atin ni ma'am. Sabi ko sa inyo, maganda tela, maganda gawa, quality. So ngayon po, tara, gayak na tayo. Nay, thank you ha. Sige po, bye-bye po. Sige po. So guys, ito yung night view ng bahay. Kasi wala tayong front view na ito eh. Yan.